At basahin natin ang text na ibinigay sa akin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sabi dyan, no? Matthew chapter 11 verse 28 to 30. No? Sabi dyan, no? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. And lastly, 30, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. Hallelujah. Salamat no sa palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Napakaganda na binahagi sa atin ng ating Panginoon ito na tayo ay nabibigatan man because meron tayong Panginoong Hesus Kristo nandyan para sa atin. Kaya no, samahan ako, bear with us, Panginoon. Hallelujah, mga kapatid, no? Iyuko natin ating mga ulo at manalangin tayo. Yes, Lord God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na hari sa lahat, Panginoon, O God. We worship you, we glorify your name, Panginoon, O God. Lord, nandito, Panginoon, ako, Panginoon, O God, sa iyong harapan, Panginoon, O God. Lord, na nikluhod, we humble ourselves, Panginoon, O God, na sa aking buhay, Panginoon, na i-humble yung sarili ko, Panginoon, O God, sa iyo. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, O God, bagkus by your power, Panginoon, O God, by your Holy Spirit upon me, Panginoon, O God. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, O God, to use me, Panginoon, to spread the words, but revelation you, Lord God, kung ano man yun, Panginoon, O God, bagos ikaw ang bahala para sa akin, Lord God. Hindi mo ako kagalingan, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, bagos bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, and understanding to spread the words, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, sa makikinig, Panginoon, O God, be enlightened, Panginoon, O God, sa kanilang buhay, Panginoon. Nabuksan mo kanilang spiritual ears, Panginoon, O God, ang kanilang isip, Panginoon, ang kanilang puso, Lord God, na tanggapin yung salita mo, Panginoon, O God. Lord, na madama nila, Panginoon, kung paano ito, Panginoon, O God, na mamuhay sa kanilang bawat isa, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, today na meron sa bawat isa sa atin, tayo hindi naman tayo robot, no? Na hindi nasasaktan, no? Hindi na kung meron tayong mga bigat sa ating puso, no, na may dinadala tayo, minsan kasi na sarili mo lang no, na di doon ka na, no, dadako sa ibang lugar, no? May ano ka, na tila, di ba, may dinadala ka, dinadaan mo na lang, no, sa ibang happy, no, mga kapatid. Kaya nga, idadaan mo lang sa travel, yung kalungkutan mo, no, idadaan mo lang sa smile sa Facebook, yung kalungkutan mo, yung kabigatan mo na dinadala-dala mo sa sarili mo. Kaya nga, sabi dito, no, sa Matthew na, rest is not merely the absence of activity, but deep inner peace and refreshment from God. No, na ito mga kapatid, kung meron tayong Panginoong Diyos, ang pahinga natin, no, ito po yung na malalim na kapayapaan, no, sa bawat isa sa atin, na meron kang kaginawaan, no, kung meron kang Diyos sa sarili mo. Amen? Kaya nga, sinabi dito, no, yan sa Matthew chapter 11 verse 28, chapter dyan, no, sa 28 to 30, sabi niya sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayo'y lahat nahihirapan, nabibigatan, luba sa inyong pasanin. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nabibigatan, meron tayong Diyos na sinasabihan tayo, pumunta ka sa akin. Amen? Kaya mga kapatid, hindi lang ito, ngayon lang, no, nababasa natin. Dati, I know na hindi ko nakakalimutan, no, na-preach na ito ng ating Pastor Rich, no? Amen, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, alam natin ang salita ng Panginoon araw-araw ay presko. Amen? Kaya nga, dito, kailangan natin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung may problema tayo, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, dito, the invitation of the Lord for us, ito na mismo. Ang Panginoon na mismo nag-invite sa iyo.
hindi ka pa pupunta sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, kailangan natin yung invitation ng ating Panginoon para sa atin. The title today is The Great Invitation, Come to Me and Find Rest. No? Ito yung dakilang paanyaya para sa atin. No? Na tayo ay pumunta sa Kanya at hanapin natin ang kapahingahan ng ating Panginoon sa ating bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga, are you carrying a heavy burden today? The question, mga kapatid. No? Nagdadala ka ba, no, ng kabigatan sa iyong buhay ngayon, mga kapatid? Sabi ng ating Panginoon, cast it on God. Ibigay mo ito sa ating Diyos. Huwag mong dalhin. Amen. He wants to help you and live any way that is lighter. Amen. Ibigay mo sa ating Panginoon kasi siya ang tutulong sa iyo sa daan para ikaw ay maghinanawaan. Amen. Nabibigyan ka ng ating Panginoon na parang mas magaan sa bawat isa sa atin. Amen. Kasi nga mga kapatid, kung lagi kang dala-dala ng kabigatan sa sarili mo, hindi mo ibigay yan sa Panginoon, nandun po yung tinatawag nilang depression. Amen? Nandun yung tinatawag na nawawala ka na sa daan na meron ng Panginoon para sa iyo. Amen? Nalulungkot ka, nawalan ka ng pag-asa. Amen? Nawawalan ka ng kaibigan. Sabi nga, ano? Kasi niraramdaman mo, sarili mo lang. Hindi mo ito binigay sa Panginoon. Kung meron man tayong dinadala, ibigay mo sa Panginoon. You surrender sa Panginoon. Kasi siya lang yung makakatulong sa iyo. Amen? Hallelujah. The invitation to rest, sabi niya, Jesus extend an open invitation to everyone who is tired. Grabe. Mismo ang Diyos, mismo ang Panginoon na nasabi, come to me. He opened the invitation for us. Kung sino man, nung napapagod yan, bukas yung kamay ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, no, tingnan natin yung, dyan, no? Kamay ng ating Panginoon. No? Ibinigay niya yung kamay niya para sa atin. Tayo, tanggapin natin. Amen? Kasi mismo ang ating Diyos na nagsabi, come to me. Then sabi niya, who in tired, overwhelmed, or struggling, no? Emphasize that true rest is not found in worldly efforts, but in Him. Hallelujah. No? Hindi nakukuha, no, sa makamundo. Amen. Hindi makukuha sa sarili mo, no? Kundi sa Kanya lamang. Amen. Oo, matutulungan ka sa kapatid. Amen. Kung kulang ka sa pinansyal, merong kapatid. No? Pero pag hindi ka pinapahiram, nagagalit ka. Amen. Sabi nga ng Panginoon, come to me, manalangin ka muna. Amen. So, pumunta muna ka sa akin, i-consult mo muna sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, tanggapin natin yung invitation ng ating Panginoon para sa atin. Amen? Hallelujah. Kasi nga, siya lang yung makakatulong para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya, ikaw dyan kapatid, no? Tayo, kung tayo may nalulungkot, no? Lugmok man tayo ngayon, we surrender our Lord Jesus Christ. No? Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng kaginhawaan sa buhay mo. Amen? These are three things, no? Sabi ng Panginoon sa atin, come to me and find rest. And number one, the invitation. No? Yung paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kaya nga, mga kapatid, meron ba ditong iniimbitahan, no, na, kasi, di ba, kung makatanggap tayo ng invitation letter, amen? Nire-refuse ba natin? Kung mahalaga yung tao na nagbibigay sa iyo, amen? No, example, the wedding, no? Kung merong taong na malapit sa iyo na binigyan ka ng invitation, pupunta ka ba? Siyempre pupunta ka.
Kasi nga malapit sa iyo yung tao na yon. Amen? Kasi nga mahalaga siya sa buhay mo. Amen? Kaya nga kaya pumunta ka doon. Kaya ganun din sa atin ang ating Panginoon. No, the invitation of our Lord Jesus Christ na nandyan na, binigay na sa iyo, no? Sabi ng Panginoon, come to me, no? Dapat tayo ay pumunta sa Kanya. Amen? Jesus directly invites anyone feeling weary and burdened to come to Him. No? Sa lahat ng weary and burdened, no? Sa sarili natin. This is the open invitation to all, not just a select few. Hindi lang 'to sinabi, no? Ikaw lang, no? Binigyan ng invitation ng, so, 'di ba sa minsan nga sa kasal, 'di ba? Pinipili lang yung invitation, paanyaya, no? No, malapit lang sa kinakasal, no? Sa birthday, no? Amen? Pero ang ating Panginoon, hindi siya namimili. No? Amen? Hindi namimili ang ating Panginoon na bibigyan ng paanyaya. Lahat po tayo, mga kapatid, na kailangan natin ng imbitasyon ng ating Panginoon. Amen? Today, no? Jesus invite for us. We accept. Amen? Dapat natin i-accept natin sa sarili natin. Kasi nga, Jesus say, in Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen? Jesus say, come to me. No? Jesus called us storm from worldly things, false hopes, and self-effort. No? Gusto ng Panginoon na mawala ka doon sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na nabibigatan ka, sa mga bagay na guguluhan ka, sa sarili mo. No? Gusto ng Panginoon na hawakan ka. Gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya. Amen? Bakit ba kailangan natin hawak-hawakan yung mga problema, trials? No? Bakit hindi natin isurrender sa ating Panginoon? Amen? Kung nabibigatan tayo, bakit hindi natin ibigay sa ating Panginoon, sa ating Diyos? Kaya mga kapatid, kasi hindi makikita sa sarili mo na bago ka na, masaya ka na. Kasi nga, nandyan pa yung bigat sa sarili mo. Iniipon mo. Amen? Sabi nga parang isang kawayan no? Nandyan pa rin. Amen? Tumatanda na yung kawayan, pero nandyan pa rin. Amen? You know? Kaya nga, huwag natin taniman yung sa ating loob, yung bigat. Kasi hindi natin kaya. Amen? Jesus come help us. Sabi nga niya, pumunta ka sa akin. No? This is the direct invitation to person to His presence where rest is found. No? Na ito po'y direct na paanyaya para sa atin. No? Sa nabibigatan. No? Sa mga kailangan mo ng ating presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Jesus promised not one time event, no? But continuous gift of rest for the soul. Amen? Hallelujah. Ang ating Panginoon, hindi lang, isa lang beses lang, no? No? Binigyan ka ng regalo, pero nagpatuloy ito, mga kapatid. Kung tinanggap mo ating Panginoon, ni-surrender mo ang buhay mo, yung burden mo sa puso mo, continue na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Nandun yung kapahingahan ng yung kaluluwa sa Kanya. Amen? Or spirit, mga kapatid, no? Makikita natin sa ating Panginoon. Kasi nga, kung ikaw man, no, nasasaktan, broken-hearted ka man, no? Madami yung nawala sa iyo, pamilya, nagkasakit, pain. Yung pag-alala mo, hindi mapupunan. No? Yung worry mo, hindi mo mapupunan. Kasi nga, kung anong problema ngayon, bukas problema pa rin. No? Maapektuhan yung araw-araw mo. Maapektuhan yung isip mo. Kasi kag-iisip sa problema.
Amen? Merong mga tao, iniisip yung problema, hindi na makatulog. Amen? Kasi nga sarili nga, nasa sarili. Kaya mga dami yung mga taong nagpapakamatay. No? In real talk mga kapatid, dahil iniipon nila ang kanilang burden, problema sa buhay nila. Amen? But Jesus, nandun na, ibinigay niya ang kanyang kamay. Hawakan na lang natin. Amen? Gusto ng Panginoon na magpahinga ka sa Kanya. Yung buhay mo, naayon sa buhay ng ating Panginoon. Amen? Na makikita si Kristo sa buhay mo. Amen? This rest, freely given, not earned through works or merit. No? Ang kapahingahan, ito'y binigay ng free para sa atin. No? Saan ng ating Panginoon. Hindi nakukuha. Sabi nga, sa ating ginagawa. No? Sa ating self-effort. Binigay ng ating Panginoon sa atin na itong imbitasyon niya na tayo ay magpahinga sa Kanyang presensya. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayo maging maglugmok dyan. Amen? Kung ano man yung dinadala mo, we surrender, humble yourself to the Lord. Amen? Kaya mga kapatid, balik na tayo. Amen? Balik tayo sa pag-worship sa ating Panginoon. Huwag natin taniman yung puso natin, ng tinik dyan. Amen? Kasi nga mga kapatid, nandun na yung invitation ng ating Panginoon para sa atin. Hallelujah. Kaya tanggapin natin yung invitation ng ating Panginoon. Amen? Tanggapin natin sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi nandun, ang gusto ng Panginoon sa atin, come to me, I will give you rest. Hallelujah. Napakaganda, no? Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, merong invitation, meron din instruction ang ating Panginoon. Paano ba natin ito gagawin? Amen? Di ba pag nag-a-attend tayo ng birthday, may invitation, dapat may instruction, magbibigay ka din ng gift mo. Yung ginugusto mo na magustuhan ng kinakasal, ng birthday, na nagbibigay sa iyo ng regalo, ng invitation. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon sa atin, ng bawat isa sa atin sa Matthew chapter 11 verse 20, sabi dyan, take my yoke upon you and learn from me. For I'm gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Mga kapatid, gusto ng Panginoon na pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang gusto ng Panginoon sa atin na sundin mo kung ano yung pinapagawa ko sa iyo. Sundin mo kung ano yung inuutos ko sa iyo. Sumama ka sa akin. Kasi nga mga kapatid, gusto ng Panginoon na hindi ka mabibigatan. Nakikita natin, example, yung kalabaw, di ba? Nakikita natin yung karga-karga, yung yoke sa kanyang leeg, May mga dyan, di ba? Kung mga farmers tayo, nilalagay natin yung mga niyog sa pamatok ng mga kalabaw, Kalabaw. Kaya ganun din tayo mga kapatid. Kung tayo ay meron tayong pamatok sa dinadala-dala natin, sobrang bigat. Kapatid. Gusto ng Panginoon, sa Kanya tayo. Pasanin natin kung ano yung ginugusto ng ating Panginoon. Hindi sarili natin. Amen? Kaya kung tayo, pinapasalan natin ang sarili nating pamatok, nabibigatan tayo. Amen? Bakit hindi natin pasanin yung pamatok ng ating Panginoon? Amen? Napakagaan. Amen? Yung buhay natin, ng bawat isa sa atin. Napakagaan. Madali yung buhay na araw-araw natin. Kasi may kasama tayong Kristo na nag-aalalay para sa atin. Amen? Gusto din ng Panginoon, kasi sabi niya, take my yoke. The yoke is represent a way of life. A pattern of obedience to God. Amen? Ito po yung nagre-representa
sa ating dinadaanan sa buhay. No? The pattern is to obey the Lord. Amen? Tayo'y sumunod sa ating Panginoon para hindi tayo mabibigatan sa sarili natin. Amen? Huwag natin sundin yung sarili natin kasi nga mabibigatan tayo. Amen? That Jesus calls believers to take up His yoke, not the yoke of self-effort. No? Hindi sa sarili nating effort. No, kundi pasanin natin ang pamatok ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, na tayo bilang isang Kristiyano, alam naman natin ito no? The instruction of Lord Jesus sa atin, sa bawat isa sa atin, no? Di ba napapansin mo, no? Pagkasama mo ang Panginoon, yung buhay mo magaan, no? Walang problema. Kung may problema man tayo, pero tinatawanan pa rin natin. Kasi merong kasayahan sa puso mo. Kasi kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hindi nakikita, no, na lusyang na tayo, no? Amen? Hindi nakikita na, no, na tumutubo na yung mga pimples natin sa kakaisip sa problema, no? Di ba hindi na tayo natutulog, nakikita sa mata natin, no? Amen? Lubog na yung mata sa kaisip, hindi na kita nakatutulog kung ano yung iniisip natin na problema, troubles, trials. Amen? Kasi nga walang Kristo sa buhay. Amen? Kaya pasalin natin ang kanyang sinasabi para sa atin. Amen? Sabi nga nito, take up His yoke, we are to submit to His way, learn from His example of gentleness and humility. No? Kailangan natin, no, sundin kung ano yung pinapakita ng ating Panginoon sa atin. No? Nandun yung gentle, yung humble ng ating Panginoon. Amen? Dapat makita natin yon. Dapat bilang isang Kristiyano na makikita sa buhay natin, nandun, no, nakasama ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Taking Jesus' yoke means submitting to His will. No? Na sinasubmit natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. We're learning from His gentle leadership and allowing Him to carry the heavy loads people are trying to bear. No? Gusto natin, dalhin natin. No? Tinatry natin dalhin yung mga kabigatan sa bawat isa sa atin, yung kabigatan na nasa loob mo. Pero, hindi mo kaya Amen? Hindi mo yan kaya, mga kapatid. Meron tayong Diyos na para magpagaan para sa atin, tumutulong sa iyo. Amen? His yoke is easy and His burden is light. Amen? Sabi mo, constructing with the heavy self-imposed burdens of the world. No? Dito sa mundo, grabe, makikita natin yung mga kabigatan sa mundong ito. No? Makikita natin, no? Sa bansang Pilipinas, no? Madaming mga hindi naka-unity, no? Nakikita natin, madaming corrupt, no? No? Nakikita natin, mahal na yung mga bilihin, no? Kung iniisip natin yan lagi sa sarili natin, mabibigatan tayo lalo, no? Dapat, ang iniisip natin at i-focus natin sa sarili natin na meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi ba nito, His yoke is tailored our abilities like filtering yoke for an ox. No, nakikita natin kanina, example ko, no, na yung kalabaw, no, nagdadala sa iyong kabigatan, nahihirapan. Amen? Ganon din tayo, mahihirapan tayo kung dala-dala natin yung mga burdens at worry sa bawat isa sa atin, sa ating sarili. No? Kung ibigay natin sa Panginoon, dalhin natin yung pamatong ng ating Panginoon, magaan para sa atin. Amen? Hallelujah! Sabi ito, it provides a new delight, a new heart, a new depends on Christ. Amen? Na dapat ito, mga kapatid, na matutunan natin, sundan natin yung pamaraan ng ating Panginoon para sa atin. Amen? Hallelujah! Sabi dito, learning from Jesus means following His example, gentleness, and humility. No, dapat matuto tayo na sundin ang
pamaraan ng ating Panginoon ng Hesukristo. Amen? Hallelujah. Brother Jeff, yung tubig. The invitation is not just to receive, rest, but not to learn from Jesus' character and way of life. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, na ini-instruct tayo ng ating Panginoon na dapat, no, makikita sa buhay natin yung Diyos at yung pamatok ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Brother Jeff. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, tuloy tayo. Kaya, no, bawat isa sa atin, sundin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dalhin natin yung pamatok ng ating Diyos para sa atin. Jesus' way involves practicing private prayer. Kung ano may pinapagawa sa atin ng Panginoon, kung sabihin ng ating Panginoon, sige, magsimba ka, mag-attend ka ng Bible study, mag-prayer meeting ka, yes, sundin mo. Amen? Kasi nga, mga kapatid, kung buhay natin ay mayroong panalangin, ang buhay natin nakasama ang ating Panginoon. The rest of us, no? Sobrang gaan ng buhay ng bilang sa Kristiyano. Amen? Hallelujah. Kaya, lagi natin, no, napasanin kung anong sinasabi ng ating Panginoon para sa atin. Kasi nga, dito natin makikita sa bawat isa sa atin kung isang tao na may Kristo sa buhay. No? Kahit, no, sabi nga sa prayer meeting gabi, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 9, no? Sabi, persecuted, but not forsaken. No? Cast down, not destroyed. No? Napakaganda. Na pinipersecute ka, no? No? May madaming hate sa iyo, pero hindi ka pa rin pinabayaan ng Panginoon. Pinagpala ka pa ng Panginoon. Amen? Madami pang blessing na dumating sa iyo. Amen? Na makikita sa buhay mo, nandun yung kaginawaan sa buhay mo. Amen? Kaya nga, dito, no, sabi nga, cast down, nilulugmok ka, pero hindi ka manawasak. Hallelujah. Because na meron kang Panginoon sa buhay mo. Napakaganda, no? Na laging nandyan ang Panginoon sa iyo. Madaming mga hate, no? Nakikita mo, bagos. Nandyan ka, nagpupuri sa Panginoon, no? Di ba? Ikaw na nga yung, madami na nga hate sa iyo, pero ikaw pa rin nagpupuri sa Panginoon. Yun ang maganda. Kasi nga mga kapatid, dahil meron ka mang kabigatan, pero nagpupuri ka sa Panginoon. Kasi nga, hindi ka natatakot kasi merong Panginoon nang bibigay ng kalakasan sa iyo. May bagyo mang dumating, hayaan mo yung bagyo. Darating at darating yan. No? Hindi yan palaging nanatili. Amen? Meron, no, sabi nga, ano, meron namang lumalabas na rainbow sa buhay mo. After the storm. Amen? There's the rainbow. Kaya mga kapatid, sabi nga, ni David, no, each day is not, oh, kailangan hindi mo yan, no, huwag mo niyang, hayaan yung araw na yan na lugmukin ka. Kasi nga, meron kang matatanaw na baghari sa buhay mo. Kundi yung Panginoong Hesukristo nandyan sa puso mo ngayon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, the lastly, no, hindi natin patagalin, assurance. Ano ba yung assurance ng ating Panginoon para sa atin? No? Gusto ng Panginoon na magpahinga ka sa Kanya. No? Gusto ng Panginoon na madali, no, yung kabigatan mo, madaliin ng Panginoon. Hindi ka mabibigatan. No? Gusto ng Panginoon na ibigay mo sa Kanya lahat ng kabigatan. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 30, no? For my yoke is easy and my burden is light. No? Yun ang yung assurance sa atin ng Panginoon. No? Sapagkat, sabi nga, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinigay ko sa inyo. Grabe. This is the promise of the Lord para sa atin.
Kung tayo may nabibigatan, ibigay mo sa ating Panginoon. Kasi nga mga kapatid, bibigyan ka ng kagandahan, kagaanan sa mga dinadala mo ngayon. The true Christian's life is not about crushing burden, but about Christ bearing our loads with us. Amen? Ang totoong Kristiyano, hindi nagpapalugmok. Amen? Kung anong binabato sa'yo, huwag kang magpapalugmok. Yes, hallelujah. Ang totoong Kristiyano, kahit sinasaktan, nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kahit broken-hearted, nagpupuri sa Panginoon. Kahit may pinagdaanan, no, nagpupuri sa Panginoon. Ganun ang totoong Kristiyano. Hindi nagpapalugmok sa problema. Amen? Ibigay mo sa Panginoon, siya yung magdadala para sa ating kabigatan. Amen? Through faith and commitment to His will. The disciple, tayo, mga believers at disciple, finds true faith, true, peaceful, and heavenly rest. Amen? True faith natin, yung panampalataya niya at commitment natin sa Panginoon, yung pangako natin sa Panginoon, kung ano yung sinimulan mo, tapusin mo. Amen? Kung may dumating man sa iyo yung problema, circumstance, no? Discouragement, nandun pa rin yung commitment mo sa Panginoon. Nandun pa rin yung pangako mo. Kaya nga mga kapatid, huwag natin sayangin, nakilala mo na yung Panginoon, pero ngayon, nawawala tayo. Huwag tayong mawala. Kung ano yung sinimulan mo, dapat tapusin natin. Kilalanin natin ang Panginoon. Araw-araw sa puso ng bawat isa sa atin. Huwag natin kalimutan kasi ang Panginoon hindi tayo kinakalimutan. Amen? Huwag natin baliwalain ang Panginoon kasi hindi tayo binabaliwala ng Panginoon. Tao lang yung nagbaliwala sa atin. Amen? By coming to Jesus, accepting His yoke, individuals can find freedom from the exhausting struggle or trying to find rest in worldly things, or through their own efforts, they find renewed purpose and security in their lives. No? Minsan kasi doon tayo, no? Kung madami tayong bank account, no, deposit diyan, no? Nandoon yung kaginawaan natin. Pero in deep inside, meron pa rin kabigatan. Paano na lang gagastusin ko to? Paano ko na lang, no? Kasi pag may marami kang pundo diyan, no, baka hold upin nga, di ba? Hindi mo matatagpuan yung kapayapaan. Amen? Hallelujah. Kundi sa ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo lamang. Doon natin makikita yung peaceful kapayapaan sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi nga mga kapatid, in the worldly, dito sa worldly na ito, sa mundong itong ibabaw, ay puno po ng burdens. Amen? Kasi nga mga kapatid, hindi tayo masatisfy sa mundong ito. But Jesus will satisfy for us. No? Na puno-puno tayo, maging mapulpil natin yung buhay natin kung meron tayong Kristo sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah? In conclusion natin, no? Encourage listener to accept Jesus' invitation to exchange their burden for His. No? Encourage natin kung sino man tayong mga kaibigan, no? Mga kamag-anak, no? Mga pamilya natin na nag-iipon ng kanilang kabigatan sa buhay na, i-accept, no? Sabihan natin, Jesus, no? I-accept natin yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo, yung invitation ng ating Panginoon sa atin. Then urge them to commit to His gentle, humble way to doing the Father's will, no? Yung kalooban ng Diyos Ama, no? Na dapat natin i-urge sila na nandun yung gentle at humble sa kanilang buhay, kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon sa mundong ito. No? Kasi nung dumating ating Panginoon, nakikita natin yung gentle at humble ng ating Panginoon. Lastly, emphasize that true rest is found not worldly effort, but it's a personal relationship with Jesus. Hallelujah. Kaya matatagpuan lang natin yung ating yung kapahingahan sa ating Panginoong Hesukristo, no? Yung relasyon natin dapat manumbalik sa Kanya. Amen. Kaya kung ikaw man, no, mga kapatid, no, meron man kay kabigatan sa buhay mo,
hanapin natin ang Panginoon na si Jesucristo sa bawat isa sa atin. Kaya nga, no? Ito yun, tayo tumayo, mga kapatid, no? Ito ang atin, no? Na kailangan natin gawin. Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. No? Bibigyan tayo pumunta tayo sa ating Panginoon kung sino mang lahat, no, na may dinadala. Lumapit lang tayo sa ating Panginoon at ibigay natin kasi bibigyan tayo ng Panginoong Jesucristo na kapahingahan sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa bawat isa. Salamat sa nanonood online. Kaya tayo manalangin pang wakas. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon o God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon o God, sa iyong salita. Salamat, Panginoon o God, sa revelation mo na ibinigay mo para sa amin, Lord. Lord God, I know, Lord God, na maraming kami, Panginoon, mga problema, struggles, Lord God, sa buhay, Panginoon, pain, Lord God, discouragement, Panginoon o God. Because, Lord, I found, Panginoon, ngayon, Lord God, na true rest is found on you, Lord God. But Jesus, Ikaw, Jesus, Panginoon, sa aming buhay, Lord God, manahan ka, Panginoon, sa amin, bawat isa sa amin, Lord God. Salamat sa iyong salita, Lord. Salamat, Lord God, na binigyan mo ako ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. This service, Panginoon, O God. Nawa, Lord God, na madami pa, Panginoon, O God, na kung sila may nabibigatan, Lord, ibigay nila, Lord, sa iyo, Lord God. I know, Lord God, we found the rest, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, O God. Lord, we thank you sa bawat isa sa amin, sa aming kapatiran, Panginoon God, na nandito, si Pastor Rich, Coach Jeff, Sunsa, Ate Mai, Panginoon O God, sa aming nanonood online, Panginoon O God, I know, Lord God, kung sino man sila, Panginoon, I know, Lord God, na alam mo sila, Panginoon O God. Lord, blessing upon blessing, Panginoon O God, today, Panginoon O God, I know na uuwi kami, Panginoon, na dala-dala yung kapayapaan sa aming puso, Panginoon O God. Lord, we thank you, we glorify your name, in Jesus' mighty name pray, amen.